Hindi pa sumisikat ng todo ang araw sa San Jacinto, pero gising na si Maristela, Stella Aguirre. Sa lumang bahay na pawid ang bubong at yero ang gilid, umaalingasawang amoy ng sinangag na bahagyang sunog. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil madalas humina ang apoy ng kalan kapag paubos na ang uling. "Stella! Anak!" Mahina ang boses ni Pilar mula sa silid, kasabay ng sunod-sunod na ubo. Basag ang tunog, parang may bubog sa dibdib. Agad na tumayo si Stella, bit-bit ang basong tubig. "Ma, heto, inom muna." Ipinatong niya ang palad sa noo ng ina. Mainit pero hindi lagnat, yung init na nanggagaling sa mahabang gabing walang maayos na pahinga. "Pasensya ka na," bulong ni Pilar habang pilit na humihinga. Kung hindi ako nagkasakit." "Huwag, ma." Tumango si Stella at ngumiti, pero halatang pinipilit lang. "Ako ang bahala. Makakahanap tayo ng paraan." Sa kabilang gilid ng bahay, naroon si Lando, ang ama niyang mangingisda. Nakaupo sa bangkong kahoy. Inaayos ang lambat. Punit na naman. Halos subala na ring buhol ang tali, pawang mga dugtong-dugtong na lang. "Pa," tawag ni Stella habang nagsasandok ng sinangag sa maliit na plato. "Kumain ka muna bago ka pumunta sa dagat." Tumingin si Lando, nangingiti pero may lungkot sa mata. "Anak, ikaw na lang. Ipon mo yan. Baka kulang pa sa pamasahe mo." "Hindi ako papayag." Inilapit ni Stella ang plato. "Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung alam kong nagugutom ka." Sandaling tumahimik si Lando, saka kinuha ang plato. "Kung ganun, salamat anak." Hindi na siya nagsalita pa. Alam nilang pare-pareho silang nagkukunwari. Nagkukunwaring kaya pa. Pagkatapos ng mabilis na almusal, nagbihis si Stella ng simpleng blouse na kupas na sa kakalaba at palda na hanggang tuhod. Tinapalan niya ng maliit na brooch na bigay ni Mireya noon. "Pang-swerte," sabi ng kaibigan niya. Pumasok siya sa kwarto. Pinunasan ng bimpo ang noo ni Pilar, saka nagpaalam. "Ma, lalabas na ako. Mag-iingat ka." Napahawakan si Pilar sa kamay ng anak. "Huwag kang magpapagod masyado. Hindi ako papayag na matalo tayo." Sagot ni Stella, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman niya. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng hamog at amoy ng dagat na humahalo sa usok ng mga naglulutong karinderya. Ang palengke ng San Jacinto ay parang puso ng bayan. Maaga pa lang, tibok na. May nagtatawaran na, may nagbubuhat ng isda, may sumisigaw ng "Sariwa! Sariwa!" Habang naglalakad siya papunta sa tindahan ng sapatos, may humarang sa kanya. Si Mang Turing, tricycle driver, nakasombrero at may ngiting puno ng biro. "O, ayan na si Stella. O, dalaga, sakay ka na. Libre ko na." Pinagpag niya ang upuan ng tricycle na parang VIP service. Napatawa si Stella kahit saglit lang. "Naku, Mang Turing, libre mo na naman. Baka ako na ang magkabutas ng bulsa mo niyan." "Ay hindi," sagot ni Mang Turing, kumindat. "Kapag ikaw ang sakay, gumagaan ang gulong. Parang blessed." "Blessed ka rin, Mang. Pero kaya ko na. Malapit lang." Kaway siya at nagpatuloy maglakad. Sa may kanto, nakita niya si Madam Belinda, isang suki sa palengke na kilala sa pagiging maarte at matalim ang dila. Nakaayos ang buhok, may dalang payong kahit araw, at tila laging may hinahanap na mali sa mundo. "Oh, Stella!" tawag nito, parang may utos. "May bagong stock ba kayo ng puting sapatos? Yung hindi madaling madumihan ha? Yung pangdesente?" Ngumiti si Stella ng maayos. Sanay na. "Meron po, madam. Mamaya, pagdating ko sa tindahan, ipapakita ko sa inyo yung bagong dating." "Siguraduhin mo," sabay taas ng kilay ni Madam Belinda. "At huwag yung parang pangbaha ha? Ayoko ng mukhang mura." "Opo," sagot ni Stella, kahit gusto niyang sabihin, "Kung ayaw mong madumihan, huwag ka na sanang tumapak sa lupa." Pero nilunok niya ang salita. Trabaho ay trabaho. Pagsapit niya sa tindahan ni Aling Cora Villamin, naroon na si Jovi, kapwa tindera, mas matanda ng konti at laging may tikom na ngiting may halong sukat. Nag-aayos siya ng mga kahon. "Ang aga mo, kala ko baka may sakit yung nanay mo."
Huminga si Stella. May sakit pa rin pero kailangan kong magtrabaho. Umiling si Jovi. Baka mamaya bigla kang absent, ako na naman sasalo. Hindi pumatol si Stella. Inilapag niya ang bag at nagsimulang magwali sa harap. Maya-maya dumating si Aling Cora. Matapang ang tindig, malakas ang boses, pero may pagkabait din sa ilalim ng sungay. "Oh, Stella, ayos bang nanay mo?" Tanong ni Aling Cora habang binubuksan ang kaha. "Medyo hirap pa rin po huminga, Aling Cora." "Nako, sige, mag-ingat ka. Pero dapat maayos yung display ngayon. May inaasahan tayong buyers. Baka may bigating customer." Sumulyap si Aling Cora kay Jovi na parang may babala. "Opo," sabay sagot ng dalawa. Buong maghapon, nagbenta si Stella ng sapatos. Pang-eskwela, pang-opisina, pang-araw-araw. Nakipagtawaran siya sa mga nanay, ngumiti sa mga dalagang naghahanap ng pang-date, at nagpakumbaba sa mga customer na akala mo'y kanila ang buong palengke. Sa pagitan ng ingay, nakatanggap siya ng text mula kay Mireya. "Bes, magkita tayo mamaya after shift. May dala akong lugaw para sa nanay mo." Napangiti si Stella. "Salamat, Mireya," bulong niya sa sarili. Si Mireya lang ang kaibigang hindi niya kailangang magpaliwanag. Pagtapos ng trabaho, lumubog na ang araw at nag-iba na ang tono ng palengke. Mula sa sigawan ng bentahan, naging huni ng mga nagmamadaling umuwi. Nagpaalam si Stella kay Aling Cora at lumabas. Bit-bit ang maliit na supot ng tira-tirang pandesal na binigay ng katabing panaderya. "Stella!" Tawag ni Mireya sa may waiting shed. Naka-ponytail at may hawak na thermos. "Dito!" Lumapit si Stella. Pagod pero nakagaan ng loob. "Bes, salamat. Sobrang laking tulong mo." "Ano ka ba?" Sabi ni Mireya, sabay abot ng thermos. "Magkapitbahay tayo. At saka, alam mo naman, may utang akong loob sa'yo nung ako yung walang pamasahe dati." "Nakaraan na yon," sabi ni Stella. "Pero salamat pa rin." Naglakad silang dalawa pauwi, magkatabi sa kalsadang may mga ilaw na dilaw. Dumaan sila sa harap ng simbahan. Luma, tahimik at may hagdang bato na madalas tambayan ng mga tao kapag gabi. At doon, sa gilid ng hagdan, nakita ni Stella ang lalaking nakaupo. Palaboy, halatang ilang araw nang hindi nakakaligo. Marumi ang buhok, gusot ang damit at ang tsinelas halos wala ng swelas, nakanganga na ang gilid. Nakayuko siya, parang pilit tinatakpan ng paa. Napahinto si Stella. "Stella, wag na." Bulong ni Mireya agad, parang kabisado ang eksena. "Baka mamaya modus, baka may kasabwat yan." Pero hindi kumilos si Stella. May nakita siyang pulang marka sa sahig, dugo. Nang tumingin siya sa paa ng lalaki, kita ang sugat sa gilid, parang napunit dahil sa pagkiskis ng tsinelas. Sa kabilang danda, may dumating na barangay tanod, si Rico Galvez. Malapad ang balikat, matigas ang mukha. "Hoy, ikaw na naman. Sabi ko umalis ka dito. Pinapapangit mo yung simbahan." Hindi sumagot ang lalaki, mas lalo lang itong yumuko. Napakunot ang noo ni Stella. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Kuya," mahinang niyang tawag. "Ayos ka lang ba?" Tumingin ang lalaki. Mapupulaan mata pero hindi lasing. Pagod. May lungkot na parang malalim. Tumanggo siya pero halatang hindi. "Rico," singit ni Stella. "May sugat siya. Baka kailangan lang ng kahit first aid." Napailing si Rico. "Miss, huwag ka na dyan. Baka magnanakaw pa yan. Yan ang mga sakit ng ulo ng bayan." "Kuya," ulit ni Stella, mas lalo na siyang napalapit. "May pagkain ka ba?" Umiling ang lalaki. Halatang hindi mahiyaing magsalita. Sa huli, lumabas ang boses niyang paos. "Wala. Okay lang." Pero hindi okay. Kita sa pangingining ng kamay, sa pagbagsak ng balikat. Kinuha ni Stella ang pandesal sa supot at inabot. "Heto, kain ka muna. May tubig ka ba?" Mabilis niyang binuksan ng maliit na bottled water na dala niya at ibinigay. Mireya, kinakabahan, lumapit din pero nananatiling may distansya. "Stella," tahimik na tinanggap ng lalaki ang pagkain. "Salamat," mahinang sabi. Hindi ko alam kung paano." "Huwag mo nang isipin," sagot ni Stella, pilit ng ngiting may lambing. "Anong pangalan mo, kuya?" Nag-atulibi ang lalaki sa kabumuntong hininga na parang may tinatagong bigat. "Leon," ang tawag nila. "Okay, Leon," tumanggo si Stella. "Kung masakit paa mo, kahit linisin natin. May alcohol sa bahay namin, malapit lang." Biglang idibi ang tingin ni Rico, parang nagulat. "Ha?
Dadalhin mo sa inyo. Hindi sumagot agad si Stella. Tumingin siya kay Mireya. Humihingi ng lakas. Si Mireya, kahit takot, dahan-dahang tumanggo. Parang sinasabing, ingat lang, pero nandito ako. Hindi ko naman siya iiwan dito na may sugat. Sagot ni Stella kay Rico, matatag. Kung ayaw niyong tumulong, kahit huwag niyo na lang siyang sigawan. Saglit na napahiya si Rico. Bahala ka, sabi nito, sabay talikod. Pero pag may nangyari, huwag niyo akong idamay. Naiwan si Stella at Mireya sa harap ng simbahan, kaharap si Leon na kumakain ng pandesal na parang unang kain niya sa buong araw. Habang pinapanood siya ni Stella, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi awa lang, kundi alaala. Alaala ng mga gabing umuulan na sila'y walang tsinelas at ang kanyang amay naglalakad sa putik para lang makapangisda. Stella, mahina niyang sabi sa sarili, parang paalala, huwag kang masanay sa tigas ng mundo. Nang tumayo si Leon, napansin niyang pila ito. Hindi siya umangal, pinilit lang niya. At doon, mas lalong sumiksik sa isip ni Stella ang isang bagay. May mga taong tahimik lang magdusa, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang ibang mapuntahan. Habang pauwi silang tatlo, hindi alam ni Stella kung anong kahihinatnan nito. Pero isang bagay ang malinaw. Sa gabing iyon, may bagong kwento na nagsisimula sa San Jacinto at hindi niya alam kung gaano kalaki ang babaguhin nito ang buhay niya. Habang pauwi silang tatlo, hindi pa rin maalis sa isip ni Stella ang itsura ni Leon. Yung pilit na pagtayo kahit halatang masakit. Yung pag-iwas ng tingin na parang sanay ng masabihang sagabal. At yung pasasalamat na hindi OA pero ramdam mong galing sa taong matagal nang hindi kinakamusta. Sa madilim na kalsada ng San Jacinto, kumakaluskus ang mga dahon ng niyog sa hangin at sa bawat hakbang ni Leon, may bahagyang paghila sa paa niyang sugatan. Mireya, hawakan mo muna siya sa kabila, sabi ni Stella, mahinahon pero alerto. Okay, sagot ni Mireya, kita sa boses ang kaba pero hindi umatras. Kuya Leon, dito ka sa akin, dahan-dahan. Tumanggo si Leon, nahihiyang humingi ng tulong. Pasensya na, abala. Huwag na yan, putol ni Stella. Mas abala kung mapapabayaan at maiimpeksyon. Pagdating nila sa bahay ni Stella, nagulat si Lando na kakauwi lang din galing dagat. Basa ang pantalon, amoy alat at isda, at halatang pagod. Pero mas mabilis pa sa pagod ang pag-aalala nang makita ang estranghero sa maidit. Anak, sino yan? Tanong ni Lando, mababa ang boses, protective. Pa, nakita namin sa simbahan, may sugat sa paa, lilinisin lang namin, tapos aalis din siya. Mabilis na paliwanag ni Stella. Hindi siya nagmamadali, pero sinigurado niyang malinaw ang intensyon. Tiningnan ni Lando si Leon mula ulo hanggang paa. Saglit parang may hinahanap sa mukha ng lalaki. Si Leon naman nakayuko, parang ayaw mukhang banta. Sir, pasensya na. Bulong ni Leon. Hindi ako manggugulo. Huminga ng malalim si Lando. Sige, pero dito lang sa labas. Stella, ikaw, ingat. Opo, sagot ni Stella. Sa maliit na bangketa sa harap ng bahay, inilabas ni Stella ang alkohol, bulak at lumang tuwalya. Umupo si Leon sa mababang upuan. Nang hubarin niya ang tsinelas, lalong kita ang sugat. Namumula, may gasgas na parang ilang araw ng kinikiskis. Napasinghap si Mireya. Grabe, kuya, bakit di ka nagpagamot? Umiling si Leon, pilit ngumiti. Sanay na, yung mga sugat gumagaling din. Hindi lahat, sagot ni Stella habang dahan-dahang linilinis ang paligid ng sugat. May sugat na lumalala kapag walang panglinis. Napapikit si Leon sa hapdi pero hindi umangal. Yung klase ng pagtitiis na mas masakit panoorin kaysa marinig. May pamilya ka ba? Tanong ni Stella, hindi nanunusol, parang normal na usapan lang. Sandaling tumahimik si Leon. Meron, dati. Sagot niya'y parang may nakapaskil na pinto. Bukas ng konti pero ayaw pa niyang papasukin. Naramdaman ni Stella ang bigat pero hindi na nagtanong pa. Inipit niya ang bulak sa sugat at binalutan ng malinis na tela. Okay na muna yan. Bukas kung kaya mo, balik ka sa simbahan. Dadalhan kita ng betadine at gauze, sabi ni Stella.
Nagulat si Mireya. Stella. Pero tumingin si Stella sa kanya. Tahimik lang. Parang sinasabing, isa lang to. Hindi tayo mapapahamak kung maingat tayo. Tumanggo si Leon. Nahihiyang humingi ng tulong. Pasensya na. Abala. Huwag mong bayaran, sagot ni Stella. Basta alagaan mo ang sarili mo. Sa gabing iyon, umalis si Leon at naglakad pabalik sa direksyon ng simbahan. Bago siya lumiko sa kanto, lumingon siya sandali. Parang gusto pang magsalita. Pero sa huli, tumanggo na lang. Tahimik. Tapos nawala sa dilim. Pagpasok ni Stella sa loob, narinig niya ang ubo ni Pilar. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Nakahiga ang ina, maputla at halatang nahihirapan sa paghinga. Ma, bulong ni Stella, saka hinaplos ang braso ng ina. May lugaw si Mireya sa labas, papainumin kita. Anak, mahina ang sagot ni Pilar, naningnig. May dala kang bisita? Hindi ma, tinulungan lang namin yung taong may sugat. Tumingin si Pilar sa kanya at sa mata nito, hindi takot ang nakita ni Stella, kundi pagod na pagmamahal. Ikaw talaga. Pabulong na tawa ni Pilar. Kahit ikaw ang kapos, ikaw pa rin ang nagbibigay. Hindi sumagot si Stella. Lumunok lang siya, pinipigilan ang luha. Kinabukasan, maaga ulit siyang nagising. Pagkatapos niyang alagaan si Pilar at maghanda ng baon sa ama, tumakbo siya papuntang palengke. Sa daan, sumabay sa kanya si Mang Turing sa tricycle. Oh, Stella, sakay na. Libre ko na. Hindi na po, Mang, sagot niya, pero ngumiti pa rin. Ay, sus, ang tigas mo. Sige, ingat. Pagdating sa tindahan, maaga na ring naroon si Jovi. Naka-cross arms, nagmamasid sa labas. Oy, Stella, sabi ni Jovi, kunwari casual. Narinig ko kagabi may inuwi ka raw na palaboy. Ayos ka lang? Nanigas si Stella. Sino nagsabi? Naku, palengke to. Lahat may mata, sagot ni Jovi, sabay smirk. Ingat lang, baka gamitin ka niyan. Baka mamaya may mawala sa tindahan na... Jovi, putol ni Stella, pinigilan ng inis. Hindi siya magnanakaw, may sugat lang siya. Eh di wow, sagot ni Jovi, sabay balik sa pag-aayos ng kahon. Basta ako, sinasabi ko lang. Hindi na sumagot si Stella. Alam niyang kapag pumatol siya, lalong lalaki ang kwento. Lumipas ang araw na puno ng benta at reklamo ni Madam Belinda. Dumaan pa ito at halos ipahaya si Stella dahil sa isang sapatos na may maliit na gasgas. Stella, ano to? Parang kinagat ng daga. Sigaw ni Madam Belinda sa harap ng ibang customer. Pasensya na po, Madam. Papalitan ko po agad. Sagot ni Stella kahit hindi niya kasalanan. Siguraduhin mo, sambit ni Madam Belinda, sabay hagis ng kahon sa counter. Sa gitna ng lahat, napansin ni Stella ang isang lalaking nakapolo at slacks, hindi mukhang taga rito. Malinis ang sapatos, may relo, at tahimik lang tumitingin sa display. Hindi ito tulad ng normal na buyer, parang nag-obserba. Lumapit si Aling Cora, biglang bumait ang boses. Sir, good afternoon. Looking for something specific? Ngumiti ang lalaki pero malamig ang mata. Just checking. Local products. I'm Draven Inigo. Nag-iba ang hangin sa tindahan. Kahit si Jovi napatuwid. Kilala ang apelyido. Negosyante. May mga hawak na lupa at may koneksyon sa mga proyekto sa bayan. Ah, Sir Draven. Halos lumambot ang tuhod ni Aling Cora. Welcome po. May gusto po kayo? We have new arrivals. Tumanggo si Draven habang ang mga mata niya'y dumaan sa mga tauhan. Dumampi kay Jovi, kay Stella at sa mga kahon sa sulok. Parang nagbibilang ng bagay na hindi nila alam. Nang makalapit si Stella para mag-alok, ngumiti si Draven ng bahagya. You're the one who handles customer service? Opo, sagot ni Stella. Medyo naguguluhan pero magalang. Ano po ang hanap ninyo? Nothing yet. I like observing how a business runs. Hindi na siya nagtagal. Lumabas din agad.
Pero naiwan kay Stella ang pakiramdam na may matang sumukat sa kanya, hindi lang sa trabaho, kundi sa pagkatao. Kinagabihan, pagkatapos ng shift, dumiretso si Stella sa simbahan. Bitbit niya ang maliit na supot, betadine, gauze, at kaunting pagkain. Hinanap niya si Leon sa hagdan, sa gilid, sa paligid. Wala. Lumapit siya sa tindahan ng kandila sa tabi ng simbahan at tinanong ang matandang nagtitinda, si Lola Sima. "Lola, yung lalaking nakaupo dito palagi, si Leon, nakita niyo po?" Nagkibit balikat si Lola Sima. "Ay, iha, kanina pa wala. Pero kagabi may mga tanod, pinapaalis yung mga palaboy. Baka lumipat." Nalamig ang tiyan ni Stella. Pinapaalis. Sabi may darating daw ng mga bisita, mga negosyante. Ayaw daw nilang pangit tingnan. Umiling si Lola Sima. Ganyan talaga. Pag-uwi ni Stella, tahimik siya. Hindi niya alam saan pupunta si Leon, kung may makakain ba ito, kung lumala ba ang sugat. Sa isip niya, hindi na ito simpleng pagtulong. Parang may responsibilidad na hindi niya hiniling pero hindi niya kayang talikuran. Kinabukasan, sweldo. Sa maliit na sobre, binilang ni Stella ang perang halos sakto lang sa gamot ni Pilar, bayad sa kuryente at pamasahe sa buong linggo. Sa tabi ng sobre, may listahan siya, mga kailangan sa bahay. "Anak," tawag ni Ando habang naghihigpit ng sinturon. "Bibili tayo ng gamot ng nanay mo ngayon ha, huwag mo kakalimutan." "Opo pa," sagot ni Stella, pero parang may bato sa dibdib. Sa trabaho, masaya ang ilan dahil sweldo. Si Jovi bumili pa ng milk tea, si Aling Cora nagbilang ng kita, si Stella hawak ang sobre pero ang isip niya nasa sugatang paa at pudpud na tsinelas. Pagkatapos ng shift, dumaan siya sa display ng rubber shoes, yung pinakamatibay, panglakaran talaga. Tiningnan niya ang presyo at halos nanikip ang lalamunan niya. "Mahal," bulong ni Mireya na kasama niya, halatang nabasa ang iniisip. "Stella, wag mo na. Baka magkulang kayo." "Alam ko," sagot ni Stella, nanginginig ang boses. "Pero Mireya, kung ako yung nasa lagay niya, tapos may taong kayang tumulong pero piniling umiwas, hindi ko kakayanin." "Pero sweldo mo yan," giit ni Mireya. "Nanay mo?" "May paraan," sabi ni Stella kahit hindi siya sigurado. "Maghahanap ako ng extra. Magtitinda ako ng kakanin tuwing weekend. Hihiram ako kay Aling Cora kung kailangan. Pero yung paa niya, hindi pwedeng ipagpaliban." Tumahimik si Mireya. Kita ang takot at pagkabahala, pero sa huli, hinawakan niya ang braso ni Stella. "Okay, pero sasamahan kita. Hindi ka nag-iisa." Nilingon ni Stella ang kahon ng sapatos. Parang narinig niya ang ubo ni Pilar sa alaala, kasabay ng tahimik na, "Salamat" ni Leon kagabi. Sa isang iglap, para siyang hinila ng dalawang mundo. Ang sarili niyang pangangailangan at ang pangangailangan ng taong hindi niya naman kilala. At sa sandaling iyon, bumuo ang pasya sa dibdib ni Stella. Hindi pa niya ginagawa pero ramdam niyang malapit na siyang pumili ng isang desisyong babago sa takbo ng buhay nila sa San Jacinto. At sa sandaling iyon, para bang may kamay na dahan-dahang humila sa puso ni Stella. Hindi para saktan, kundi para ipaalala sa kanya kung anong klaseng tao siya. Nakatingin siya sa kahon ng matibay na rubber shoes, habang sa isip niya sabay na lumalakas ang ubo ni Pilar at ang tunog ng pilit na hakbang ni Leon sa malamig na bato ng simbahan. "Aling Cora!" tawag ni Stella, halatang nainginig ang boses pero matatag ang tindig. Lumapit si Aling Cora mula sa kaha. "Oh, anong kailangan mo?" Nagkunwari si Stella na casual. "Pwede ko po bang bilhin yung sapatos na to?" Itinaas niya ang kahon. "Yung matibay." Sumingkit ang mata ni Aling Cora, parang nagtataka. "Para kanino? Hindi naman ganyan ang style mo." Saglit na napahinga si Stella. Naalala niya ang sinabi niya dati na para sa kapatid niya, kaya tuloy niyang kasinungalingan. "Para po sa pinsan ko, yung nagtatrabaho sa bukid. Nasira na kasi sapatos niya." "Ah," sabi ni Aling Cora, sabay tanggo. "Sige, employee discount na lang. Pero ha, Stella, mag-ingat ka sa gastos.
Alam kong mabigat sa iyo ngayon. Nanlaki ang mata ni Mireya. Employee discount man, malaking parte pa rin ng sweldo ni Stella ang mawawala. Ramdam ni Stella ang pagtulak ng kaba sa dibdib pero pinilit niyang ngumiti. Salamat po, sabi niya. Habang binabayaran niya ang sapatos, naramdaman niyang parang humihiwalay ang pera sa kamay niya na may kasamang kirot. Pero kasunod din noon ay kakaibang gaan. Hindi dahil masaya siyang nawalan, kundi dahil alam niyang may mapupuntahan ng sakripiso. Paglabas nila ni Mireya sa tindahan, nagmamadali silang naglakad papunta sa simbahan. Dumidilim na ang langit at may malamig na hangin na nagdadala lang amoy ng lupa, parang uulan. Stella, bulong ni Mireya habang yakap ang payong. Kung wala siya doon, anong gagawin natin? Maghahanap tayo, kahit saan siya napunta. Pagdating nila sa simbahan, bumungad agad ang tahimik na hagdan. Walang nakaupo. Wala si Leon. Wala ring ibang palaboy na dating nandoon. Parang nilinis ang lugar. Lumapit si Stella kay Lola Sima, yung matandang nagtitinda ng kandila. Lola, wala pa rin ba si Leon? Umiiling si Lola Sima. Napabuntong hininga. Kanina may dumaan na tanod ulit. Yung si Rico. Pinapaalis lahat. Sabi may mga bisita raw. Ayaw nila ng gulo. Baka umalis na talaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Stella. Saan po sila pinapapunta? Nagkibit balikat ang matanda. Yun ang problema. Wala silang pakialam kung saan pupunta ang tao. Basta mawala sa paningin. Mireya na pamura sa hina. Grabe, parang mga basura lang. Nanikip ang lalamunan ni Stella. Hawak niya ang kahon ng sapatos. Parang mabigat na bigla. Tinignan niya ang paligid, ang mga tindahan, ang waiting shed, ang gilid ng plaza. Wala. Para bang nilamon si Leon ng gabi. Sa paghahanap nila, napadaan sila sa barangay outpost. Nandun si Rico Galvez, nakaupo, umiinom ng kape, may kasamang 2 tanod. Rico, tawag ni Stella. Hindi niya mapigilan ang boses niyang may diin. Tumingin si Rico. Kilala siya. Oh, ikaw. Anong gusto mo? Yung lalaking pinaalis niyo sa simbahan, si Leon. Saan niyo dinala? Tanong ni Stella. Napairap si Rico. Hindi ko dinala. Pinauwi ko. Kung may uumiyan. Pinapunta ko sa labas ng bayan. Sabi ko, wag na siyang bumalik. Bakit? Halos pumutok ang dibdib ni Stella. May sugat siya. Kailangan niya ng tulong. Anong gusto mo? Ampunin mo? Sagot ni Rico, sarcastic. Hindi trabaho ng barangay mag-alaga ng palaboy. Trabaho ng barangay ang alagaan ng tao. Singit ni Mireya, matapang. Kahit sino pa yan. Napangisi si Rico. Ay wow, ang tatapang nyo. Sige, hanapin nyo. Pero huwag nyo akong sisihin pag napahamak kayo. Nag-init ang mata ni Stella, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi na siya makikipagtalo. Hinila niya si Mireya palayo. Bes, bulong ni Mireya habang naglalakad sila. Baka delikado. Baka hindi lang yan simpleng pagpapaalis. Hindi ako makapali, sagot ni Stella. Hindi ko kayang isipin na may sugat siya tapos pinabayaan lang. Dumaan ang gabi na walang Leon. Umuwi si Stella na halos hindi makakain. Nakahiga si Pilar, pagod sa ubo. Si Lando, tahimik lang sa sulok. Parang alam na may dinadala ang anak pero hindi pinipilit. Anak, sabi ni Lando habang nagtatali ng lambat, may problema ba? Umupo si Stella sa tabi niya. Pa, bumili ako ng sapatos. Napatigil si Lando. Sapatos? Para kanino? Tumango si Stella parang nahihiya. Para dun sa lalaking nakita ko sa simbahan, yung may sugat. Saglit na tumahimik ang bahay. Tanging ubo ni Pilar ang maririnig. Si Lando, napatingin sa kahon. Hindi siya agad nagalit. Parang pinag-iisipan niya kung paano sasabihin ng totoo nang hindi sisirain ng anak. Stella, mahinahon niyang sabi, mabuti ang puso mo. Pero anak, tayo mismo kulang. Alam ko pa, sagot ni Stella. Namumuo ang luha. Pero hindi ko kaya. Para akong kinakain ng konsensya ko. Huminga si Lando. Sige, sana lang hindi tayo mapahamak. Kinabukasan, naghanap pa rin si Stella. Sa palengke, sa terminal, sa ilalim ng tulay. Tinatanong niya ang mga vendor, ang mga tricycle driver, ang mga batang lansangan. Wala. Parang bula. Lumipas ang mga araw. Naging linggo. Dumating ang ulan ng February. Sumunod ang init ng March. Ang kahon ng sapatos, nakatago sa ilalim ng kama ni Stella. Hindi niya kayang ipamigay sa iba dahil sa bawat tingin niya rito, naalala niya ang sugat ni Leon.
Sa tindahan, lalo namang umingay ang chismis. Si Jovi, palihim na nagkukwento sa ibang vendor. Alam mo si Stella, nag-aaksaya ng pera sa palaboy, nagpapabida, tapos magugulat kayo, mawawalan ng pera tapos iiyak sa huli. Minsan narinig pa ni Stella si Madam Belinda na tumatawa sa katabing stall. Ay naku mga kabataan ngayon, feeling savior, wala naman silang pang-ilundal. Pinilit ni Stella ang sarili niyang hindi mamatol. Mas mahalaga ang nanay niya, mas mahalaga ang trabaho. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, binubuksan niya ang kahon ng sapatos at hinihimas ang goma. Parang dasal na sana, kahit papaano, okay sila yun. Isang umaga, dumating sa palengke ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Hoy, narinig nyo? Sigaw ni Mang Turing habang nag-aalmusal ng lugaw sa gilid. May bagong investor daw sa bayan. Bibilhin yung lumang pabrika ng tela sa dulo, yung matagal ng sarado. Palaga? Tanong ng isang vendor na si Nene Iska. Oo, Monteverde Holdings daw. Dagdag ni Mang Turing excited. Ang CEO raw sobrang yaman. Napatingin si Stella mula sa counter. Monteverde? Hindi niya alam bakit, pero parang may tumunog sa dibdib niya. Hindi dahil kilala niya, kundi dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang may paparating na malaking pagbabago. Kinahapunan, dumating si Aling Cora na may dalang papel. Stella, Jovi, Mireya. Oh, Mireya, nandito ka pala. Listen. Sabay taas ng papel. May imbitasyon ng Local Vendors Association sa grand opening sa munisipyo. Kailangan daw may representative bawat negosyo. Nanlaki ang mata ni Jovi. Grand opening? Munisipyo? Ay, sosyal! Hindi ito sosyal, trabaho to, sabi ni Aling Cora pero halatang masaya. Kapag may investor, may pera. Kapag may pera, may bibili ng sapatos. Napatingin si Stella sa papel. May logo, may schedule, may dress code. Sa ilalim nakasulat, Monteverde Holdings, Official Town Partnership Launch. Dumating ang araw ng event. Ang munisipyo ng San Jacinto pinalamutian ng puti at asul na banderitas. May mga upuan, may stage, may sound system. Nagsidatingan ng mga opisyal, mga negosyante, mga taong mukhang mayayaman. Si Rico Galvez naka-uniform, nakabantay sa entrance na parang importante. Kasama ni Aling Cora sina Stella at Jovi. Si Stella nakasimple lang na dress na hiniram pa niya kay Mireya. Si Jovi naman todo ayos, may lipstick, parang may aabangan na artista. Stella, bulong ni Jovi, tignan mo ang mga tao dito, baka may makilala tayong mayaman. Hindi sumagot si Stella, hindi siya nandito para sa ganon. Pero habang papasok sila sa hall, may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Umupo sila sa gitna. Nagsimula ang programa. May speech ang mayor, may palakpak, may ribbon na hindi pa pinuputol. Hanggang sa may nag-anunsyo sa mic. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of Monteverde Holdings, Mr. Leonardo V. Monteverde. Tumayo ang mga tao, palakpakan, tumunog ang music, umangat ang ilaw sa entablado. At nang lumabas ang lalaki, parang tumigil ang mundo ni Stella. Hindi siya nagkamali sa mata, hindi siya nagkamali sa tindig. Kahit malinis na ang buhok, kahit nakasuit na itim at may puting polo, kahit may kumpiyansang ngiti at mga taong sumusunod sa kanya, yung mata, yung lungkot na dati niyang nakita, pareho pa rin. Si Leon na nakaupo dati sa hagdan ng simbahan, ngayon ay nakatayo sa entablado, hawak ang mic at tinatawag ng buong bayan bilang pinakamayamang CEO sa kanilang lugar. Napahawakan si Stella sa dibdib niya, parang mawawalan ng hangin. Stella, okay ka lang? Bulong ni Aling Cora. Hindi siya makasagot. Nakatingin lang siya kay Leonardo Monteverde habang ang boses nito'y kumakalat sa hall. Malinaw, kontrolado, ngunit may bahid ng seryosong bigat. Good afternoon, San Jacinto, sabi ni Leonardo. I'm honored to be here, not only as an investor, but as someone who has walked your streets, seen your people, and learned what kind of heart this town truly has. Habang nagsasalita si Leonardo, dahan-daang tumingin ang mga mata nito sa crowd, parang may hinahanap. At nang magtama ang tingin nila ni Stella,
parang may tahimik na pagsabog sa pagitan nila. Hindi siya nginiti agad, hindi siya kumaway, pero sa mata ni Leonardo, may pagkakilala at may pasasalamat na hindi niya kailangang marinig para maintindihan. At doon, sa gitna ng palakpakan at mga ilaw, nalaman ni Stella na ang sapatos na binili niya, ang sahod na inubos niya ay hindi lang para sa isang palaboy. Ito pala ay para sa lalaking kayang baguhin ang buong bayan at kayang baguhin ang buong buhay niya. At doon, sa gitna ng palakpakan at mga ilaw, nalaman ni Stella na ang sapatos na binili niya, ang sahod na inubos niya ay hindi lang para sa isang palaboy. Ito pala ay para sa lalaking kayang baguhin ang buong bayan at kayang baguhin ang buong buhay niya. Habang nagsasalita si Leonardo Monteverde sa entablado, parang humigop sa hangin sa dibdib ni Stella. Hindi siya makapaniwala. Ang buong bayan na minsang nagtaboy sa palaboy sa harap ng simbahan, ngayon ay nakatayo at pumapalakpak para sa kanya. Good afternoon, San Jacinto. Ulit ni Leonardo, mas malinaw ang boses. I'm honored to be here, not only as an investor, but as someone who has seen how a community treats those they believe have nothing. Nagkatinginan ng ilang tao, halatang hindi alam kung papuri ba iyon o patama. Si Rico Galvez, nakabantay sa gilid, biglang naging aligaga, parang may naalala. Parang biglang may bumalik na eksena sa kanya, yung pagtataray niya sa simbahan, yung umalis ka dito, yung pagtaboy niya kay Leon. Namutla siya kahit hindi halatang halata sa ilaw. Si Jovi naman, halos maputol ang palakpak. Grabe! Bulong niya kay Stella. Ang pogi at ang yaman. At wait, parang familiar? Hindi sumagot si Stella. Nakatitig lang siya kay Leonardo at sa bawat salita nito, naririnig niya ang parehong boses na paos noon nung nagsabi itong, "Salamat." Ngayon, buo at matatag na, pero may parehong timpla, yung taong sanay magtago ng lungkot at bigat sa likod ng katahimikan. Nagpatuloy lang programa, may signing ceremony, may photo ops, may mga opisyal na nakikipagkamay. Nang matapos ang talumpati, nag-announce ang host na may meet and greet sa likod ng stage para sa mga negosyo at representatives. "Aling Cora," bulong ni Stella, "kailangan po ba nating pumunta doon?" "Siyempre," sabat ni Jovi, mabilis. "Opportunity to." Sumulyap si Aling Cora kay Stella. "Kailangan natin, anak. Baka may partnership, baka may supply orders. Tara!" Hindi na nakatakas si Stella. Sumama siya sa likod ng stage kasabay ng ibang negosyante. Ang mga tao parang balyena sa dami. Lahat gustong makalapit. May mga nagpapakilala, may nag-aabot ng calling card, may humahabol ng picture. Nakita ni Stella si Draven Inigo sa gilid, nakikipag-usap sa isang lalaking naka-gray suit. Nagsalubong niya ang tining ni Stella sandali. Matalas, parang may alam, parang sinasabing, "So, eto pala." Sa may gitna, si Leonardo, napapalibutan ng mga staff. Isa doon ang babaeng matangkad at formal ang aura, si Miss Carmina Yuchenko, executive assistant. May hawak na tablet, mabilis magsalita, parang lahat kontrolado. "Sir, Mayor is waiting for the photo," sabi ni Carmina. Leonardo ngumiti. "1 minute." At sa loob ng 1 minutong iyon, tumingin siya sa direksyon ni Stella, parang hinila siya ng mata nito. Lumapit si Leonardo ng dahan-dahan, sinundan ng tining ng mga tao. Si Stella, namlamig ang palad. "Miss Aguirre?" sabi ni Carmina, nagulat. "Do you have an appointment?" Napakurap si Stella. Hindi po. Nandito lang po ako bilang representative ng tindahan ni Aling Cora." Bago pa siya makapaliwanag, huminto si Leonardo sa harap niya. Sa malapitan, mas kita ang mga detalye. Malinis ang muka, pero may bahagyang marka sa panga na parang lumang sugat. Warm ang mata, pero may guard. At ang ngiti, hindi siya yung ngiting pang-entabla. Mas maliit, mas totoo. "Stella," sabi ni Leonardo, halos pabulong pero malinaw. "You found me." Parang may kumabog sa puso ni Stella. "Ikaw? Si Leon?" Saglit na tumigil si Leonardo.
Saka tumanggo. Leon, yes, Leonardo, officially. Hindi alam ni Stella kung ano dapat ramdaman. Tuwa, galit, gulat, hiya, lahat sabay-sabay. Bakit hindi mo sinabi? Hindi nagalit si Leonardo, hindi rin siya nagmadali magpaliwanag. Because I wasn't there as a CEO. I was there to see the truth. Narinig ni Stella ang paglapit ni Jovi at Alingcora sa likod niya, pati ang mga taong nagbubulungan. Sir Leonardo, singit ni Alingcora, halatang nanginginig sa excitement. I'm Cora Villamin. I own the shoe shop in the market. This is my staff, Stella and Jovi. Nice to meet you, Ma'am Villamin. Magalang na sagot si Leonardo, sabay abot ng kamay. Your shop serves a lot of hardworking people. Opo, sir, sagot ni Alingcora, halos mangiyak-iyak sa kilig sa business. Si Jovi biglang nag-ayas ng buhok. Sir, I'm Jovi. Tumanggo si Leonardo, pero halatang ang tining niya ay kay Stella pa rin. Stella, can we talk later? Somewhere quieter? Napatigil si Stella. Ramdam niyang pinapanood siya ng mga tao. Pero bago pa siya makasagot, sumingit si Carmina. Sir, Mayor. I'll be there. Tumingin ulit si Leonardo kay Stella. I'll send you a message. Please, don't disappear. Pagkatapos, umalis na siya, bumalik sa papel at ribbon at ngiting pang public. Pero iniwan niya si Stella na parang may bagyong dumaan sa dibdib. Pag-uwi ni Stella sa bahay, halos hindi niya maramdaman ang pagod. Si Pilar nakahiga pa rin. Si Lando nasa labas, naghuhugas ng kamay. Anak, kumusta? Tanong ni Lando. Umupo si Stella sa bangko. Tahimik muna. Pa, yung palaboy. Si Leon. Siya pala yung CEO. Napatigil si Lando. Parang hindi agad na process. Ha? Ano? Si Leonardo Monteverde. Dagdag ni Stella, mas mahina ang boses. Siya yung tinulungan ko. Napakamot si Lando sa ulo, hindi makapaniwaga. Diyos ko anak, kaya pala. Sa loob, narinig ni Pilar ang usapan at pilit na umupo. Stella, totoo ba yan? Lumapit si Stella at hinawakan ang kamay ng ina. Opo ma. Saglit na tahimik, tapos ngumiti si Pilar, nangingilid ang luha. Anak, minsan talaga, binabalik ng Diyos ang kabutihan. Pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil kinabukasan, dumating ang unang pagbabago. Sa tindahan ni Alingcora, may dumating na sobre na may gold seal, naka-address kay Maristela Aguirre. Halos manginig ang kamay ni Stella nang buksan niya. Sa loob, may liham at isang folder. Mababasa, Monteverde Foundation Scholarship and Community Health Assistance. Recommendation Letter. Naku Stella, ano yan? Tanong ni Alingcora, nakasilip. Binasa ni Stella ang liham. May scholarship para sa kanya sa isang kolehiyo sa lungsod, Business Management. May kasama pang note na ang kanyang ina, si Pilar Aguirre, ay maaaring maisama sa Medical Assistance Program ng Monteverde Foundation para sa checkups at maintenance meds. Halos mapaupo si Stella. Alingcora, totoong para sa akin ito? Si Jovi nakasilip din, biglang nanigas ang muka. Hindi siya makapagsalita. Yung inggit sa mata niya, hindi na niya maitago. At sa gilid, dumating si Mireya na may dalang lugaw ulit. Pagkakita niya sa papel, napasigaw siya sa tuwa. Stella, grabe! Bes, ito na yun! Pero kasabay ng tuwa, dumating ang ibang tao sa palengke. Mga marites, vendors, suki. Kumalat agad ang balita at gaya ng inaasahan, hindi lahat natuwa. Sa tanghali, narinig ni Stella ang bulong sa likod ng tindahan. Ay, kaya pala, tumulong sa palaboy para mapansin, sabi ng isa. Ganyan talaga, diskarte, sagot ng isa pa. Baka naman may relasyon na yan, singit ng isa, tumawa. Naramdaman ni Stella ang hapdi sa sikmura. Hindi siya sanay sa inggit ng tao na parang lason. Dahan-dahang pumapasok kahit wala kang kasalanan. Lumapit si Madam Belinda sa tindahan, dala ang kanyang usual na yabang. O ayan, sabi niya, malakas ang boses para marinig ng iba. Si Stella pala ang naka-jackpot, buti pa siya, may CEO na. Namula si Stella. Madam, hindi po ganyan. Huwag ka na magpaka-innocent, singit ni Madam Belinda. Kung hindi ka marunong, hindi ka bibigyan ng scholarship. Bago pa makasagot si Stella, biglang may boses sa likod.
That's enough. Lumingon sila. Nandoon si Draven Inigo, nakatayo sa may entrance ng tindahan, nakasuit pa yin, hawak ang phone. Tahimik siya pero may bigat ang presensya. "Excuse me," sabi ni Aling Cora, kinakabahan. "Sir Draven?" Ngumiti si Draven pero malamig. "I'm just here to confirm something. Ms. Aguirre, you helped Mr. Monteverde when he was incognito." Hindi alam ni Stella kung sasagot, pero tumanggo siya, maingat. Tumingin si Draven sa mga taong nakapaligid. Then maybe people should stop assuming she did it for attention. Saglit siyang tumigil, saka bumulong, halos para kay Stella lang. "But be careful. Not everyone who smiles at you now is happy for you." Pag-alis ni Draven, naiwan si Stella na mas lalo pang kinakabahan kasi tama ang sinabi nito. Habang tumataas siya, may mga taong gustong hilahin siya pabalik. Sa gabi, dumating ang text mula sa unknown number. "This is Leonardo. I'm sorry I vanished. I had to. Tomorrow, 6 p.m. Cafe near the plaza. I owe you an explanation and more than that." Hawak ni Stella ang phone, nanginginig ang kabay. Sa labas, umuulan ng mahina. Sa loob ng bahay, umuubo si Pilar pero mas mahinawan na dahil sa bagong gamot na nabili nila kanina. Tumingin si Stella sa kisame, parang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Pero sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Nagsimula na ang pag-angat niya at kasabay nito, nagsimula na rin ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Tumingin si Stella sa kisame. Parang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Pero sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Nagsimula na ang pag-amat niya. At kasabay nito, nagsimula na rin ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Hawak niya ang cellphone habang paulit-ulit binabasa ang mensahe ni Leonardo. Parang takot siyang magbago ito kapag pumikit siya. "Tomorrow, 6 p.m. Cafe near the plaza. I owe you an explanation." Kinabukasan, dumaan ang maghapon na parang nilulunok ng oras ang sarili. Sa tindahan, si Joby ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin kay Stella. Minsan, parang may gustong sabihin. Minsan, parang may gustong itago. "Stella," sabi ni Aling Cora habang inaayos ang kahon ng bagong stock. "Kung legit tong scholarship, anak, huwag mong palampasin. Ganyan ang pagkakataong minsan lang dumating." "Opo," sagot ni Stella. "Pero natatakot ako. Parang biglang ang daming nakatingin." "Nako," singit ni Mireya na dumalaw ulit. "Hayaan mo sila. Basta ang totoo, alam mo sa sarili mo." Hindi na sumagot si Stella. Hindi niya masabi kay Mireya na minsan, kahit alam mo ang totoo, nakakapagod pa rin ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong mas gustong maniwala sa chismis kaysa sa kabutihan. Pagsapit ng 6:00, nagpaalam si Stella sa bahay. Nagbihis siya niyang simpleng dress na kulay pastel, yung hindi masyadong pansin pero maayos tignan. Sa sala, si Pilar nakaupo na, nakabalot ng kumot. May bahagyang kulay na ang pingsing dahil sa bagong maintenance meds, pero halatang mahina pa rin. "Anak," sabi ni Pilar, "marahan. Mag-ingat ka." Lumapit si Stella at hinaka ng noo ng ina. "Opo ma, sandali lang ako." Sa labas, si Lando nakatayo sa may pinto. Seryoso ang mukha. "Stella," tawag niya. "Kung ano man yung pag-uusapan nyo, tandaan mo anak, hindi ka utang na loob. Tao ka." Tumanggo si Stella halos maiyak. "Opo pa, hindi ko rin alam kung paano ako haharap." "Basta," dagdag ni Lando, "kapag may naramdaman kang mali, uuwi ka agad. Sabihin mo kay Mireya, samahan ka." Kasama ko siya hanggang plaza. Sabat ni Mireya mula sa gate, bitbut ang payong. Hindi ko siya papabayaan. Naglakad silang dalawa papunta sa cafe malapit sa plaza. Maliwanag ang lugar dahil sa mga ilaw na nakasabit sa puno at may konting tugtuging acoustic sa loob. Sa isang sulok ng cafe, nakita agad ni Stella si Leonardo. Naka-long sleeves na nakatiklop ang manggas. Walang bodyguard na malapit, pero halatang may presensya pa rin na hindi mo basta mapagkakamalang ordinaryong tao. Nang tumayo si Leonardo at ngumiti, parang bumalik sandali ang imahe ng leon na nakaupo sa simbahan. Yung tahimik na pasasalamat. "Stella," bati niya, magalang. "Thank you for coming." Tumigil si Mireya sa may entrance, nag-cross arms. "Dito lang ako," bulong niya kay Stella. "Pag kinakabahan ka, tingin ka lang sa akin." Ngumiti si Stella ng mahina, saka lumapit kay Leonardo at umupo.
Tahimik muna. Si Leonardo parang hinahanap ang tamang salita. I'm sorry. Unang lumabas sa bibig niya. For disappearing. For making you worry. Akala ko, napahamak ka. Tumingin si Stella sa kisame. Parang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Pero sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Nagsimula na ang pag-amat niya. At kasabay nito, nagsimula na rin ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Hawak niya ang cellphone habang paulit-ulit binabasa ang mensahe ni Leonardo. Parang takot siyang magbago ito kapag pumikit siya. Tomorrow, 6 p.m. Cafe near the plaza. I owe you an explanation. Kinabukasan, dumaan ang maghapon na parang nilulunok ng oras ang sarili. Sa tindahan, si Joby ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin kay Stella. Minsan, parang may gustong sabihin. Minsan, parang may gustong itago. Stella, sabi ni Aling Cora habang inaayos ang kahon ng bagong stock. Kung legit tong scholarship anak, huwag mong palampasin. Ganyan ang pagkakataong minsan lang dumating. Opo, sagot ni Stella. Pero natatakot ako. Parang biglang ang daming nakatingin. Nako, singit ni Mireya na dumalaw ulit. Hayaan mo sila. Basta ang totoo, alam mo sa sarili mo. Hindi na sumagot si Stella. Hindi niya masabi kay Mireya na minsan, kahit alam mo ang totoo, nakakapagod pa rin ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong mas gustong maniwala sa chismis kaysa sa kabutihan. Pagsapit ng 6:00, nagpaalam si Stella sa bahay. Nagbihis siya niyang simpleng dress na kulay pastel, yung hindi masyadong pansin pero maayos tignan. Sa sala, si Pilar nakaupo na, nakabalot ng kumot. May bahagyang kulay na ang pingsing dahil sa bagong maintenance meds, pero halatang mahina pa rin. Anak, sabi ni Pilar, marahan. Mag-ingat ka. Lumapit si Stella at hinakan ng noo ng ina. Opo ma, sandali lang ako. Sa labas, si Lando nakatayo sa may pinto. Seryoso ang mukha. Stella, tawag niya. Kung ano man yung pag-uusapan nyo. Tandaan mo anak, hindi ka utang na loob. Tao ka. Tumanggo si Stella halos maiyak. Opo pa, hindi ko rin alam kung paano ako haharap. Basta, dagdag ni Lando. Kapag may naramdaman kang mali, uuwi ka agad. Sabihin mo kay Mireya, samahan ka. Kasama ko siya hanggang plaza. Sabat ni Mireya mula sa gate, bitbut ang payong. Hindi ko siya papabayaan. Naglakad silang dalawa papunta sa cafe malapit sa plaza. Maliwanag ang lugar dahil sa mga ilaw na nakasabit sa puno at may konting tugtuging acoustic sa loob. Sa isang sulok ng cafe, nakita agad ni Stella si Leonardo. Naka-long sleeves na nakatiklop ang manggas. Walang bodyguard na malapit, pero halatang may presensya pa rin na hindi mo basta mapagkakamalang ordinaryong tao. Nang tumayo si Leonardo at ngumiti, parang bumalik sandali ang imahe ng leon na nakaupo sa simbahan. Yung tahimik na pasasalamat. Stella, bati niya, magalang. Thank you for coming. Tumigil si Mireya sa may entrance, nag-cross arms. Dito lang ako, bulong niya kay Stella. Pag kinakabahan ka, tingin ka lang sa akin. Ngumiti si Stella ng mahina, saka lumapit kay Leonardo at umupo. Tahimik muna. Si Leonardo parang hinahanap ang tamang salita. I'm sorry, unang lumabas sa bibig niya. For disappearing. For making you worry. Akala ko, napahamak ka. Sagot ni Stella, diretso. Hinanap kita. Nagtanong ako, kahit sa tanod. Nagbago ang mata ni Leonardo. Parang may bahid ng galit na pinigilan. Rico Galvez. Kilalang kilala mo, sagot ni Stella. Hindi tanong, kundi obserbasyon. Tumanggo si Leonardo. I was doing an internal audit, not just for the town, also for my own plans. The Monteverde Holdings was considering investing here years ago, but reports came in about harassment, corruption, and how the poor are treated. I needed to see it with my own eyes. Bakit kailangan mong paghampap na palaboy? Tanong ni Stella, nanginginig pero hindi natakot. Halo na ang tapang at sakit. Humingi si Leonardo. Because people show you who they are when they think you're nobody. Tumigil siya. Saka tumingin si Stella. And you showed me something else. Hindi agad nakasagot si Stella. Hindi ko ginawa yun para mapansin. Bulong niya. Hindi ko nga alam kung sino ka. I know. Mabilis na sagot ni Leonardo. That's why it mattered. Saglit na numihimik sila.
Sa labas, dumaan ang mga motor. Sa loob, may tunog ng kutsarang tumatama sa baso. Tinulak ni Leonardo ang isang envelope papunta kay Stella. The scholarship is real. It's not a favor. You earned it. Because of what you did, yes. But also because you have a record. Carmina looked into it. Working student before. Good performance at Aling Cora's shop. You have discipline. Nanlaki ang mata ni Stella. Pinatingnan mo ako? Only to make sure I wasn't making a mistake. Sagot ni Leonardo. Honest. And because I knew, once the town hears about you, they'll twist your story. I wanted to protect you with something solid. Something no one can call na tsampa. Napayuko si Stella. Sa dibdib niya may halo-halong damdamin. Pagkapapasalamat, hiya, at pagkailang. Pero bakit mo ako kailangang protektahan? Tanong niya. Because I saw Draven Inigo. Sagot ni Leonardo, mas mababa ang boses. He's not just an investor. He's also someone who benefits from town staying small and desperate. Nabigla si Stella. Draven, yung pumunta sa shop? Tumanggo si Leonardo. He's been trying to block my purchase of the textile factory. He's also connected to some people in the barangay. Mabilis na dumampi sa isipan ni Stella si Rico. Rico, bulong niya. Exactly, sabi ni Leonardo. And now that you're visible, they might use you as a target, either to shame you, discredit me, or both. Napahawak si Stella sa baso ng tubig. Biglang bumigat ang simpleng buhay niya. Akala niya, ang problema niya ay ubo ng ina at punit na lambat ng ama. Ngayon, parang may mas malalaki pang alon. Hindi ko kaya yan, mahina niyang sabi. Ayoko ng gulo. Then don't fight it alone, sagot ni Leonardo. But also, don't run from what you deserve. Bago pa makasagot si Stella, dumating si Carmina Yuchenko sa cafe. Hindi halatang sumusunod, pero halatang may pakay. Lumapit siya kay Leonardo. Nagbulong. Sir, urgent, may nag-leak sa town group chat. Sabi ni Carmina, sabay abot ng phone. Kinuha ni Leonardo ang phone. Lumamig ang mukha niya habang binabasa. Iniabot niya kay Stella. Sa screen, may post. Si Stella Aguirre, nakipagkita sa CEO sa cafe. Iba talaga diskarte pag gustong umangat. May mga comments, pangiinsulto, panguhusga, may ilang bastos. Nanginig ang kamay ni Stella. Paano? Sino kumuha nito? Tumingin si Mireya mula sa malayo at agad lumapit. Ano yan? Pagkakita niya, napamura siya sa galit. Mga hayop talaga! Someone is watching, sabi ni Leonardo, mahina pero matalim. Draven has people and Rico has eyes. Natakot si Stella. Hindi lang sa post, kundi sa biglang pagbukas ng pinto ng buhay niya sa mga matang gustong manghila sa kanya pababa. Kinabukasan, pagdating ni Stella sa palengke, iba na ang hangin. May mga tumitingin, may mga nagbubulungan. Si Madam Belinda parang mas ganado pa. Ayan na ang celebrity, sabi nito, malakas. Stella, baka naman pwede mo na kaming ilibre. May CEO ka na eh. Pinilit ni Stella ang sarili ng ngumiti. Madam, hindi po ganon. Hindi ganon? Singit ng isang vendor na si Neneng Iska. Eh bakit may picture kayo? Sumingit si Aling Cora, matapang. Hoy, tama na. Trabaho namin dito. Kung wala kayong bibilhin, huwag kayong manggulo. Pero kahit pinagtanggol siya ni Aling Cora, hindi na mabubura ang lason. Dumating si Jovi, tahimik pero halatang may ibang ahenda. Lumapit ito kay Stella sa likod ng counter. Alam mo, bulong ni Jovi, kung gusto mong tumigil ang chismis, baka dapat huwag ka nang magpasok sa scholarship. Kasi habang nandyan ka, ikaw ang magiging usapan. Napatingin si Stella. Bakit mo sinasabi yan? Nagkibit balikat si Jovi, kunwari concerned. Para sa'yo rin, hindi mo ba naririnig? Ikaw ang pinagtatawanan. Biglang pumasok si Mireya, narinig ang dulo ng usapan. Jovi, anong problema mo? Imbes na tulungan mo, lalo mong dinadagdagan. Nagtaas ng kamay si Jovi. Uy, sinasabi ko lang naman, kung masaktan siya, kasalanan ko pa. Hindi na pumatol si Stella, pero sa loob niya may napagtanto siya. Si Jovi ay hindi simpleng inggit lang.
May takot ito sa pag-angat ng ibang tao, parang nawawalan siya ng kontrol. Sa mga sumunod na linggo, tinanggap ni Stella ang scholarship. Nagsimula siyang mag-asikaso ng requirements. Si Leonardo, hindi laging lumalapit pero laging may padala. Hindi regalo, kundi tulong kay Pilar, schedule ng check-up, referral sa clinic, libreng gamot. At habang ginagawa ni Stella ang papel, unti-unting bumubukas ang pangarap na matagal niyang ipinagpaliban. Kolehiyo, lungsod, mas malaking mundo. Ngulit kasabay ng pag-angat, dumating ang unang malaking pagsubok. Isang hapon, pauwi si Stella mula palengke nang harangin siya ni Rico Galvez sa kanto. Mag-isa siya, dalang supot ng gulay. "Stella, may sasabihin lang ako," sabi ni Rico, pilit ang ngiti. Nalamig si Stella. "Ano yon, Rico?" Lumapit si Rico, mababa ang boses. "Alam mo, delikado yung pinapasok mo. Kung ako sa'yo, umiwas ka sa CEO na yan. Kasi kung magkamali ka, baka madamay pamilya mo." Nanigas si Stella. "Banat ba yan?" Umaling si Rico pero hindi nabawasan ang bigat ng salita. "Babala, kasi may mga taong ayaw ng pagbabago at ikaw iha, ginagamit ka." Hindi na nakasagot si Stella. Umatras siya, nanginginig ang tuhod, saka tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa bahay, hinanap niya ang ama. "Pa!" sigaw niya, hingal. "Pa, may sinabi si Rico." Lumabas si Lando, nag-aalala. "Ano? Anong ginawa sa'yo?" Hindi mapigilan ni Stella ang luha. "Binabanatang niya tayo. Kasi dahil kay Leonardo, dahil sa scholarship." Yumakap si Lando sa kanya ng mahigpit, parang proteksyon. "Anak, pakinggan mo ako. Hindi natin kasalanan na may kabutihan kang puso. Hindi natin kasalanan na may mga taong takot sa liwanag." Sa gabing yun, tumawag si Stella kay Leonardo. Sa unang ring pa lang, sumugot ito. "Stella?" Agad na tanong ni Leonardo, halatang alerto. "Leonardo," mahina niyang sabi, nanginginig pa rin. "Binabanatan kami ni Rico. Sabi, umiwas daw ako sa'yo." Tahimik si Leonardo sandali, tapos nagbago ang boses niya. Mas malamig, mas matatag. "Then it's starting." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Stella. "I mean, they're showing their hands. And now, Stella, you have to decide what kind of life you want. Because the old life, the one where you stay small so others feel safe, won't come back." Napatigil si Stella. Sa isip niya, bumalik ang larawan ng batang siya na walang tsinelas, ang ubo ng ina at punit na lambat ng ama, at ang lalaking tinulungan niya sa simbahan. Ngayon, papasok siya sa nuong yugto ng buhay. Hindi lang laban para sa pamilya niya, kundi laban din sa mga taong gustong manatiling madilim ang bayan para sila ang may hawak ng liwanag.